Welcome to Living by Grace, your quiet space for reflection, hope, and God's Word. Mabait ka naman na, di ba? Nagpipray ka, tumutulong ka sa iba, hindi ka perfect, pero alam mong sinusunod mo si Lord sa abot ng makakaya mo. Kaya ang tanong mo ngayon, bakit sa akin pa dumating ang ganitong klaseng problema? Let's be real, bad things do happen to good people, pero hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil nabubuhay tayo sa isang mundong wasak. At kahit tayo na sumusunod kay Jesus, hindi exempted sa sakit at pagsubok. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ipinapakita ng Diyos ang isang mas malalim, mas matatag, at mas magandang bagay. Here are 4 reasons why Christians still go through hard things. 1. We live in a fallen world. Suffering exists because sin corrupted the world. Hindi naman talaga ganito ang plano ng Diyos sa simula. Wala sanang sakit, luha, o kasamaan. Pero nung pumasok ang kasalanan sa mundo, lahat ay naapektuhan. Kaya may cancer, kaya may COVID, kaya may trahedya, kaya may broken families at betrayal. Lahat tayo nadadamay. Kahit mabuti kang tao, kahit may pananampalataya ka, hindi ka ligtas sa epekto ng isang mundong wasak. Sabi sa Matthew 5:45, "For He gives His sunlight to both the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust alike." Ibig sabihin, ang kabutihan o pananampalataya natin ay hindi garantiya na hindi tayo masasaktan. Pero ang katiyakan natin, hindi ka mag-isa sa sakit at hindi ito ang katapusan ng kwento mo. 2. Pain refines our faith. God doesn't waste pain. He uses it to build character and deepen our trust. Hindi sinasayang ng Diyos ang sakit. Akala mo minsan walang kabuluhan ang iyak mo, pero sa langit, bawat luha ay hindi natatapon. Ginagamit ng Diyos ang bawat gabi ng pagod, bawat bakit Lord, bawat pagkadapa, hindi para pahirapan ka, kundi para ihulma ka, hindi para saktan ka, kundi para ihanda ka sa mas malalim na pagtitiwala, sa mas matibay na pananampalataya, at sa mas malaking layunin na hindi mo pa nakikita. Sabi sa James 1:3, "When your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Kaya kung dumadaan ka man sa matinding pagsubok ngayon, alalahanin mo, hindi ito sayang. May ginagawa ang Diyos sa loob mo, hindi lang sa paligid mo. 3. Our response becomes our testimony. People see God more clearly when they see faith in someone hurting. Ang kwento mo ay maaring maging survival guide ng iba. Minsan, ang pinakamalakas na mensahe ng Diyos sa ibang tao ay hindi galing sa preaching, kundi sa buhay mo mismo. Kapag nakita nilang nasasaktan ka, pero patuloy kang nagtitiwala. Kapag nakita nilang umiiyak ka, pero kumakapit ka pa rin sa Diyos, mas nagiging totoo si Lord sa paningin nila. Ang sakit mo ngayon pwedeng maging mensahe ng pag-asa para sa iba. At habang pinipili mong magtiwala kay Lord kahit masakit, natututo silang kumapit din. Maaaring hindi mo nakikita ang silbi ng luha mo ngayon, pero sa mata ng ibang nahihirapan din, ang kwento mo ang nagpapaalala na pwede pa palang lumaban. Kapag nakita ng iba na kahit gipit ka at walang-wala ka ngayon, pero hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagrereklamo, hindi ka sumusuko, bagkus ay nagagawa mo pa ring magpuri sa Diyos at mas lalo ka pang lumapit sa Kanya. Kahit hindi mo man alam kung paano ka makakaraos, may isang taong nakakakita sa iyo na maaaring doon nila matututunan kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo. Minsan, ang faith mo habang sugatan ka, yun mismong testimony na kailangan ng mundo. Your response in lack can speak louder than a sermon, kasi ang pananampalatayang pinanday sa kahirapan, yun ang pinakamalakas na patotoo.
Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang purpose sa pain mo, maniwala kang may nakatingin, may natututo, at may napapalakas dahil sa pananampalataya mong hindi bumibitaw. For this isn't the end. God is preparing an eternal glory beyond compare. Sa Roma 8:18 sinasabing, sapagkat natitiyak kong hindi maihahambing ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin balang araw. Bawat hirap na pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan ang ending ng kwento mo. Hindi ka ipinanganak para lang masaktan, mawalan at matalo. May mas higit na plano ang Diyos. May mas malalim na dahilan at may walang hanggang kaluwalhatian na inihahanda siya para sa'yo. Yes, masakit ngayon, nakakapagod, nakakaiyak, pero sabi nga ni Paul sa Romans 8:18, the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us. Ibig sabihin, hindi matatapos sa paghihirap ang kwento mo. Ang bawat luha may kapalit na kagalakan, ang bawat sakripisyo may gantimpala, at ang bawat unos may dulo. At sa dulo niyan, nandoon si Jesus, may inihandang tagumpay na walang hanggan. So if you're hurting now, hold on. This is just one chapter, and God's not done with your story. Alam mo na siguro ang kwentong ito, pero ito ang kwentong bumago ng napakaraming buhay. Si Pastor Peter Tanchi, isang lalaking may malalim na pananampalataya at integridad, hinarap ang isa sa pinakamabibigat na bagyong pwedeng danasin ng isang ama. Ang anak niyang si Joy Tanchi Mendoza ay pinagsamantalahan ng 7 lalaki sa isang madugong pagnanakaw sa kanilang sariling tahanan. Oo, isang mabuting pamilya, pamilyang Kristiyano. Anak ng pastor, pero sa gitna ng trahedyang yon, hindi tumalikod ang pamilya Tanchi sa Diyos. Mas lalo silang lumapit sa Kanya sa gitna ng luha, pagsuko at pagpapatawad. Mismong si Joy ang nagsabi, "Because of what happened to me, I've seen God's love more clearly." Pinatawad niya ang mga umabuso sa kanya. Nagsulat siya ng libro, naging asawa, ina at tinig ng pag-asa sa marami. At si Pastor Peter, patuloy siyang nangaral, hindi ng may galit, kundi ng mas lalong malalim na pag-unawa, habag at kabutihan sa biyaya ng Diyos. Dahil pinatunayan nila ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi nangako ang Diyos ng buhay na walang bagyo, pero nangako siya ng presensya niya sa bawat unos. Siguro may mga pagkakataon din na naiisip mo, Lord, bakit ako? Bakit kailangan maranasan ko ang paghihirap na to? You may never get all the answers, but here's what you can hold on to. Hindi ka nag-iisa. Ano man ang naging nakaraan mo, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gaano man yan kasakit o kahirap, hindi mo yan dinadaanan mag-isa. Kasama mo ang Diyos, hindi siya nawawala sa tabi mo, at ang kwento mong yan ay magiging panalo mo pagdating ng tamang panahon. Even when life is unfair, God is still good. And even when the pain is loud, His love speaks louder. Panginoon, salamat sa katotohanang hindi mo kami iniiwan kahit sa gitna ng sakit. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin maintindihan. Palakasin mo ang puso ng kapatid kong nakikinig ngayon. Ipaalala mo na may layunin ang bawat luha. At darating ang araw, lahat ng ito ay magiging malinaw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, maraming salamat sa oras mo ngayong gabi. Hanggang sa muli, dito sa Evening Grace. Shalom, Shalom.